Yung nakuha ko sa pagtibaw kagabi ay maliliit na bana kaya naisipan ko para maiba naman ito ay dadaingin ko na lang. Sakto naman ang panahon ngayon ay mainit kaya tamang-tama. Ibibilad ko lang ito ng ilang oras bago piprituhin para maging ulam na namin mamayang tanghali. Ang gusto ko sanang gawin dito ay kilawin kaya lang medyo maliliit kaya ito na lang yung naisipan kong gawin. Bago ko ito ibilad sa araw ay lalagyan ko na ito ng konting sangkap tulad na nga ng asin at kalamansi para mas maging masarap pa ito. Yung plano ko na pagkilaw ay tuloy pa rin kapag nakakuha ako ng medyo malaking isda sa pagtibaw ko mamaya sa baklad. Habang binibilad ko na yung ginawa kong daing ay nagtibaw na ako sa baklad at sakto naman nakakuha akong dalawang isda na medyo malaki at mga danggit. At pag uwi ko sa bahay kinuha ko na yung ibinilad kong daing para maumpisa na itong maprito ng aking asawa. Hindi pa siya masyadong natuyo pero para sa akin ito talaga yung gusto kong prituhin. Nagumpisa na magprito ang aking asawa para meron na kaming may ulam ngayong tanghali at ako naman ay nagumpisa na rin magkilaw ng isda. Dalawang bunti yung pinagkuhaan ko ng laman kaya sa tingin ko ito ay marami-rami na din. Kadalasan kasi ang laging nahuhuli ng aming baklad ay banak kaya nung nakaraan puro sinabawan at paksiw na yung luto namin kaya ngayon susubukan ko naman yung kakaibang luto. Tulad na nga ng daing at itong kinilaw. Ang kinilaw nga pala ay hindi dumadaan sa apoy, ito ay binababad lang sa suka. Nilalagyan din ito ng sangkap tulad nga ng bawang, sibuyas at sili. Yung laman na kinuha ko sa dalawang bonti ay in-slice ko na sa maliliit na piraso at pagkatapos ay nag-slice na din ako ng gagamitin kong pangsangkap dito. Dati sumubok na rin ako magkilaw ng iba't ibang klaseng isda kaya lang para sa akin mas masarap pa rin talagang kilawin ang banak o kaya bunti. Nang nalagyan ko na ito ng mga sangkap, naglagay na rin ako ng suka at ibinabad ko ito ng ilang minuto. Bago ko ito umpisan tingman ay hinalo-halo ko muna ito para yung mga sangkap ay kumapit ang lasa sa laman. Tinitingnan ko pa lang itong aking kinilaw ay sobrang natatakam na ako kaya nang ito ay aking tinikman na. Talagang napakasarap naman ng lasa kaya talagang hindi pwedeng hindi mo ito ulit-ulitin. Yung inilagay kong sili ay sakto lang ang anghang para lahat talaga ay makakain. Dahil nga okay na itong kinilaw at natapos na rin yung prito, niyaya ko na ang aking mga kapatid at si mama na dito na lang kami kumain ng tanghalian sa aming bahay. At pagdating nga nila dito sa bahay ay meron din dala si mamang kinunot kaya talagang papasarap ang pagkain namin ito. Ang bunso ko namang kapatid ay may dalang coke at si ate naman ay may dalang tinapay. Diretso na ata merienda ito.